Gusto ko po malaman ang ano dito, kung anong mga aral sa INC. Sabi ko naman, kung ano yung ginagawa ko, dapat ganun din ang gawin mo. Magsuri ka sa iglesia kung ano ba talaga ang aral ng INC. Tamang aral yung kanila. Dito na maganda, puro sa Bible. Pinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, manghingi ako ng pasugo. Yan ang kumalat ngayon sa social media na sabi ng INC, isa daong paring Katoliko sa Diocese ng Caloocan ang umanib sa simbahang Katoliko. No? At alam nyo ba, mga kapatid, na ang pinakilala nilang pari, piki pala, sila ang palaging nagsabing tampered. Pero, eto, paano? I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Malaman natin na tampered na pare. Pumunta pa talaga ako dito nagpakilala talaga ako na ako po isang pare. Gusto ko po malaman ang ano dito, kung anong mga aral sa INC. Sabi ko naman, kung ano So, nakasuot pa ng abito, di ba ba? May istula pa. Pagkatapos, pari daw umano siya ng simbahang Katoliko. At maliban diyan, nag-live si Miss Michelle Hapina, ang vlogger ng INC. At ayaw na daw niya akong Bakit mo hindi sandali, ayaw na daw niya akong sagutin dahil walang kwenta. Ito, may nag-advise daw sa kanya na isang solid Catholic na wag na akong sagutin. po masama na bilang isang vlogger o live reactionist, live streamer, ay sumagot tayo. At meron naman po tayong iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananaw sa buhay at pinaglalaban. Pero kung makikipag-debate ka, tapos paulit-ulit lang yung nadidinig ng tao sa channel mo, ay parang masasabi ko po na para kang sirang plaka. Yan. Dahil paulit-ulit daw umano ang sa akin, parang sirang plaka, ayaw na daw niya akong sasagutin. Advice daw galing sa isang dibutong Katoliko talaga ang nag-advise sa kanya. Huwag mo nang sagutin si Mr. Tamper daw dahil walang kwenta. Maniniwala kaya kayo sa kwentong barbero ni Miss Javina? Tatalakayin natin ito. Kaya nga, napaumaga tayo ngayon, mga kapatid. Okay, talakayin muna natin ito. Kasi hindi nga ang parapalagi inulit-ulit ay matukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga soking taga-subaybay? Welcome po sa ating live. At kumalat itong sa social media, mga kapatid, umani ng iba't ibang reaksyon. Pari daw sa Diocese of Caloocan, abay under ni Bishop Cardinal David, Kaya nga, napatawa tayo dahil sila mismo ang nagbuking sa kanilang sarili. Paano natin nasabi na binuking nila ang kanilang sarili? Sandali muna pakinggan muna natin itong nagpakilalang pare. pumunta pa talaga ako dito nagpakilala talaga ako na ako po isang pare. Gusto ko Nagpakilala daw umano siya, si Mr. Floreto Martinez. Nagpakilala daw siya na isang pare. At pumunta daw siya doon, nagpakilalang isang pare. malaman ang ano dito, kung anong mga aral sa INC. Bago natin pakinggan si Miss Michelle Apina, isang vlogger ng INC, dahil sabi niya, ba't sinabi ninyo na yung pumapatay kay Gold, sinabi mo na pumatay kay Gold ay INC una. I-review mo man ang channel ko kung meron ba akong sinabi na ganyan. Huwag ka namang magbintang.
Hindi pa ako nagpaksa kaugnay kay Goldagal. Antayin mo. Aabot tayo dyan. Pero nagtaka ako, bakit daw sinabi na ang INC ang pumapatay? Wala naman akong sinabi. Pero sasagutin natin yan, mga kapatid. Wala akong sinabi. Wala akong content kaugnay kay Goldagal, no? Na bago lang na napatay. Wala akong content na ganyan. Pero nagtaka ako sa pahayag ni Miss Michelle Jafina. Okay, balikan natin. Dito makita ninyo sa news ito ng INC, mga kapatid, na nakasuot talaga ng abito si Mr. Florito Martinez, former Catholic priest daw. Former Catholic priest ng Caloocan. So therefore, under siya ni Cardinal David. Di ba? Oh. Ngayon, ito, bago natin pakinggan si Miss Jafina, ito, paano niya paliwanag ito? Kayo ang palaging bumabato, tampered si Mr. Talibong, pero ginawa ng mismong sikta ninyo ito. Oh. Kaya kung di natin susuriin, mga kapatid, mapa-oo talaga kayo. Bakit? Bakit? Una, itong si Mr. Florito Martinez, sinabi din niya na dating pari daw siya. Pero, alam nyo, booking sila, batay na rin sa news nila. Bakit? Antayin ninyo. Isa-isahin muna natin ang kanyang pahayag. Sabi ko naman, kung ano yung ginagawa ko, dapat ganun din ang gawin mo. Magsuri ka sa iglesia. So, kung ano daw ang ginagawa, dating pari siya, kung ano daw, ito ang tinatawag na propaganda. Magaling sila sa propaganda. Nakasuot talaga ng abito, nakasuot talaga ng istola. Pero, anong kala niyo? Walang lista ng legitimate na pare ang simbahang Katoliko? May legitimate ba na pare na Florito Martinez? Kahit na pakita natin mamaya, mga kapatid, abangan ninyo. Pero nabuking sila sa kanila mismong video sa news nila. Bakit? Isa-isahin muna natin. Dating pare siya, at gaya sa kanya umano, nagsusori siya sa Iglesia ni Cristo. Kung ano ba talaga ang aral ng INC. Tamang aral yung kanila. Dito na maganda, puro sa Bible. Tamang aral daw umano, ito ang maganda, matod pa ni Mr. Martinez, dahil purong sa Bible. Nasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, manghingi ako ng pasugo. Pare siya, nanghingi daw umano siya ng pasugo. Nanghingi siya ng pasugo. Tapos sabi ko, lumapit ako doon, kay Ka-Bloody, yung mama niya, sinabi ko, pwede bang makahingi ng pasugo? Oo, isa nga ako pare, pero... So, nagpakilala siya, isang pare siya, kaya humingi daw siya ng pasugo sa miyembro ng ANC. So, gusto ko yung pasugo. Binigyan ako ng 3 pirasong pasugo. So, binigyan siya. Binigyan siya ng 3 piraso. Pare siya, binigyan siya ng 3 piraso na pasugo. Tapos doon na, pag uwi ko sa bahay, binasaba. Ito na, pag uwi niya sa bahay. Kung pare siya, di ka uuwi sa bahay. Una, asan ka uuwi? Sa rektore. Naku mo na, tinawag na kumbinto. Kung na-assign ka sa seminaryo, sa seminaryo. Pero, pag uwi na niya sa bahay, di sinabi niyang pag uwi ko sa rektore, pag uwi ko sa kumbento, binasa ko ang pasugo. Pag uwi niya sa bahay. Asa ko yung Tapos, nagpasya na ako na, pwede ba ako makapakinig? Pumunta pa talaga ako dito. Nagpakilala talaga ako na ako po yung isang... So, ito na, nakasuot na siya ng abito, nakasuot na ng istula, dahil nagpakilala daw siya na siya ay isang pare. Pare, gusto ko po malaman ang Una, bigyan din natin ng doubt. Eto, mga kapatid, sandali, si Bansmar Akilan, ako po, brother Bins, Makulan, Cathedral Shrine, St. Joseph, Balanga City. Okay. So, welcome po, no?
Tumpak Bro Wendell, okay? So, una, mga kapatid, pansinin niyo, humingi siya ng pasugo. Pag uwi niya sa kanilang bahay daw, doon nila binasa. Niya binasa. Kung talagang pare siya, di uuwi siya sa kumbento. Di ba? Di sa bahay. Ito na. Nakasuot talaga siya ng abito at istula at nagpa-picture ang mga kaanib ng ANC kasama ang mga posible ministro ito. dito kung anong mga aral sa INC. Nagpapaano So, iyon. Nasa loob ng magaling sila sa propaganda. Nakaabito, nakaistula ng violet sa liturgical color din natin ngayon, di ba? pagdoktrina. Sabi ko, pwede bang anuhan ako, yung doktrinahan ako para gusto ko malaman kung ano talaga yung aaral. So may news dito mga kapatid, may karugtong. Ang kaniyang lulo daw, pakita ko niyo sa news ang kaniyang lulo daw ay obispo. Kaya nagulat ako, lulo niya obispo. So kung lulo niya obispo, di ibig sabihin, pwede na papa yan sa mama niya o papa sa papa niya. Ibig sabihin, may obispo bang nag-aasawa? Ito ang news. Paano na-booking, mga kapatid? Paano na-booking? Na itong nagpakilalang pare ay hindi talaga pare ng simbahang Katoliko. Ito ang news. Sa isinagawang evangelical mission sa iba't News ito nila sa INC ito. At may nakalagay na dito na fake news alert ang dinownload ko. Okay, eto mga kapatid, sa news nila, pare, ibang lokal sa Metro Manila. Sa lokal ng Camarines Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko ang na-invite daw sa panauhin para sa pandoktrina. Eto. 14 na taong 14 na pare. Pero tingnan niyo, pare ba yan o minister? Binalita nila. Sana ang balita nilang inilabas, nakasuot ng abito at istola. O ba hindi? Tingnan niyo sa balita nila. Minister. Pagkatapos, pinakilala at nagpakilalang pare. Ito pa. Tuloy natin. pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish No, pakita natin ang lista sa mga pare mamaya mga kapatid. Ano daw? Naging parish priest. 14 na taong naging pari at 14 na taon naging pare ang ipinakita. Nakita nyo? Ang picture niya na lay minister siya. Hindi siya pare, lay minister. Ito pa. nagsilbing parish priest ng Epiphany Parish priest. May parish priest bang ganyan? Siguro, daming mga kaparian nating nagsubaybay ngayon. Okay. Parish priest daw ito. Pero lay minister, ang nakita ninyo, nagpa-picture siya sa imahe ng Mahal na Birhen Maria. Hindi yan pare, lay minister yan sa ipinakita ninyong picture. Kaya sa picture pa lamang, sa news na ito, sila mismo booking. Tuloy natin. the Lord Parish sa Camarines, Caloocan City. Kabaren, Caloocan. Ito mga kasama niyang lay minister. Yan, tuloy natin. Si Florito Martinez. Mula sa angka ng mga pari, Angka ng mga pare daw sila. Bakit angka ng mga pare? higit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun eh. Yung lolo daw niya, obispo. Sino kaya na lolo niya, obispo? May talaan tayo sa mga obispo. Di ba? May mga talaan tayo sa obispo. Kung lolo niya, obispo, malaking posibilidad na ang lolo niya pwedeng papa ng kanyang papa, tatay ng kanyang tatay, o kaya ay papa ng kanyang mama. Dahil lolo niya, di ba? May obispo ba na may asawa? Ano sa palagay ninyo mga kapatid?
nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin ha. Metro Manila. Sa lokal ng Camarines Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito ay kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na liminister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at istola tulad sa pagpunta sa kapelya. Eto. At nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarines, Caloocan City. Bagay lang ito, pero ito tuloy natin mga kapatid dahil puntahan natin si Miss Michelle Japina dahil sabi niya huling pagsagot na umano niya sa akin dahil may nag-advise niya na isang dibutong Katoliko, wag na daw akong sagutin, nagsasayang lang umano ako siya ng oras, parang suntok ng hangin daw. Wala naman umano akong sabi niya, sayang talaga. Okay. Dahil ang daming punto na ibinato natin din sa kanila sa palaging paulit-ulit nilang sinabing tampered. Pero sila ang bumabalik sa kanila. Hindi lang yan. Esa na ito. Liminister. Pagkatapos, booking na booking talaga. Maniwala kayo, lolo niya ay obispo. O sige, pangalanan mo sinong obispo. Lolo mo. May kompleto tayong lista ng obispo. O, lolo niya, obispo. Rito Martinez. Mula sa angka ng mga pari. Mula sa angka ng mga pari talaga. Mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun Yung lolo niya, obispo. sa Mindanao. Sa Mindanao. Okay, saan sa Mindanao? Tingnan natin. Sino na obispo sa Mindanao? Ipalaki natin ha. Sino na obispo ito sa Mindanao? Ito. Kilala niyo ba ito na obispo sa Mindanao? So kung lolo niya ito mga kapatid, di papa sa kaniyang ama. O posible, papa sa kaniyang mama. Di ba ba? Lahi sila ng pare daw. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil Naging apo. So ibig sabihin, may obispo pala na may asawa. May apo ang obispo na lolo niya. Di talaga napag-aralan. May silibasi ang simbahan Katoliko pagkatapos lolo niya, obispo. Siya ay nagiging apo. Di lang malinaw kung sino ang ipinakita niya dito dahil kung sa Mindanao lang, kilalang kilala natin ang mga obispo sa buong Mindanao. Okay. Anong masasabi ninyo mga kapatid? ako na yung kahulihan. Wala na talaga sa angka namin, wala na. Wala na sa angka nila. Kaya pinapasok siya umano sa seminaryo. Lolo niya ay obispo. Imagine. Sinilip natin ang kaniyang FB account. Ito. Ito. Ang kaniyang FB account. Kung matagal na FB account, kung siya ba'y pare, ito ang lumabas. May hawak siya doon sa kanilang bahay, may cross siya, dating Katoliko pa siya nito.
Pero pari ba nga talaga? Tinignan natin ang mga friends niya. Pero nagulat tayo dahil may followers siya nitong ito. Ano ba itong iyon. Story. Ito is para sa mga mga yung makita natin. Iyon. Ang makita natin. Ngayon, pakita natin ang lista ng mga pari diyan sa Caloocan. Nasa online kasi yan. Nasa online yan. Kaya kung tingnan ninyo sa online mga kapatid, lista ng mga pari sa Caloocan, mga pari mula pa kay Cardinal. Eto makita ninyo, may mga pangalan diyan sa mga pari ng Caloocan. Ito si Cardinal David. Ito. Asan diyan si Martinez? Sige, hanapin ninyo. Lista ng mga kaparian sa Diocese of Caloocan. Ito po sila. Ang mga mabubuting alagad ng Diyos. Tunay na pare. Hindi yung tampered, ito. Walang picture, pero si Father Larios. Ito. Asan itong si Florito? Jonathan. May Oblates of Mary Immaculate. May Order of Preachers. Okay? Order of Preachers. Religious. Order of Preachers. Order of Preachers. Religious. Franciscan. Religious. Ayun. Asan ang pari? Na sinabing pari daw siya ng Diocese of Caloocan. Okay. Puntahan muna natin si Miss Sapina, no? Dahil nag-live siya at huli na daw niya itong pagsagot sa akin. Huling pagsagot niya sa akin. Ito, pakinggan po natin mga kapatid. Ayan, mawalang galang na po, para kang sirang plaka. And, yung inani mong paghanga at respeto ko po sa'yo ay, actually, kaya ko po ginagawa itong live na to ay ayokong mawala. Dahil na-earn mo yan nung pumunta ako sa live mo. Na-earn ko daw ang respeto galing sa kanya nung pumunta siya sa live ko, pero ayaw niya daw mawala yan. Kahit na nga, kumbaga, ano tawag doon guys sa Tagalog, magkasalungat tayo. Okay, magkaiba po ang religious natin, magkaiba po tayo ng pinaglalaban, pero tinanggap mo ko ng maayos sa live mo. Pero, bakit po, I'm so disappointed. Okay, Ito lang, na-disappointed daw siya. I'm so disappointed kasi, ayan, shoutout po sa'yo, Ayaw na niya akong pangalanan daw, basta tampered lang. Dahil ayaw niya na yung mga followers niya ay mag-subscribe sa akin. Okay naman. Basta ayaw na niya akong sagutin dahil para sa kanya ay pag-content lang umano. Siya naman ang nag-invite sa atin. May mga nag-comment din. Isa na si Brad Yosomar. Sabi niya, pakisagot naman sa vlogger na ito. Actually, to be honest, kahit po sinasabi mong Catholic ka, INC kami, kahit po kalaban mo o ka-debate mo, yung mga... Hindi ko sinabi na kalaban tayo. Sinabi ko sa video unang pagsagot, huwag nating ituring sila na kalaban o kaaway. Ang sabi ko, tandaan natin ang pahayag ni St. John of Chrysostom. Ang sabi niya, huwag niyong ituring ang taga-ibayong pananampalataya na kalaban, bagkus parang doktor na nagbibigay ng gamot sa nangangailangan. Sila naman ang grabe magbanat, di po ba? Yung issue nilang tampered ay nasagot na natin at nireply din natin ang pahayag ng moderator. Pero yung ginawa nila sa Bible, walang ni isa nilang maka-explain at yung mga aklat Katoliko. Di ba? Okay, tuloy natin. Kaanib po namin sa INC ay hindi po kita tinuturing na kalaban. Oo, yun naman ang sinabi.
ko mga kapatid, huwag nating ituring na kalaban, kaaway, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya kahit pa ano ang kanilang propaganda at paggamit sa mga aklat katoliko at pagchap-chap, di po ba? At ayoko pong mawala ang pagrespeto ko sa'yo. O yun, nirespeto naman din kita. Di po ba ikaw ang nagsabi, sagutin mo ako. Oh. Kaya sinagot kita. May mga nag-request din. Kaya nga po sabi ko, nung last na live ko, nung galing ako sa live mo, ay hindi na po kita sasagutin at para hindi na humaba. Okay? Oh, so, ikaw ang nag-invite na magsagutan tayo. Bakit? Una, mahirap kasi ipaliwanag yung paggamit mo sa paggamit mo sa Bible na binasa ng mga ministro ninyo na ginamit ko rin. Halimbawa, balikan natin. Ito ang ayaw niya. Bakit umano binalik sa pag-replay? Una, wala kayong sagot kaugnay dito. Di po ba gusto nyo makipagsagutan? Pero may sagot ka ba sa paliwanag na sabi mo, ito ang pananampalataya ng simbahang katoliko? Okay. At sabi niya, ang dami na issue na tungkol sa kanya, di ko tinapos yung video. Ating sinagot punto por punto. Kaya dapat sagutin din nila punto por punto at di sabihin walang kwenta. Walang kwenta pag mahirap sagutin. Ito halimbawa. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ito, may sagot ka ba dito? Nasa tinatalakay na natin ito. Wala kang sagot dito. Ang sinabi mo lang na walang kwenta akong makipagtalakayan. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo sa na si Cristo, hindi daw po naniniwala ang mga tulad namin Iglesia ni Cristo. Talagang di naman naniniwala. Yeah? At ginamit natin yung aklat na ginamit ng mga ministro at binasa din niya dito. Hindi. Okay? Ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal nating kababayan at mga kaibigan. Okay? Again, inirespeto ko ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po ang nakasulat sa Bible, mismo sa Bible po ng Catholic. Yung sinabi niyang Bible ng Catholic, hindi yan salin ng Catholic. Itong Unlocked Dynamic Bible New Testament na binasa din niya. Pero yung binasa niya, abay, nababaon tuloy ang doktrina ng INC na si Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Wala siyang sagot dito. Ang sabi lang niya sa live niya, huling live na lang umano niya, walang kwenta ako. At yun ang sabi, advice. Maniwala kaya kayo? Yun daw ang advice ng dibutong Katoliko. Bahagi lang ito, Miss Japina. Huwag kang mag-aalala dahil sasagutin ko talaga punto por punto yung lahat na nasa video mo. Okay, tuloy natin. Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilala Hindi po ba? Sabi ko, di naman ako nakipagdebate niyan. Sinagot ko lang, tinadalakay ko lang, iba yung salitang debate. Pagkatapos, ang konklusyon niya, walang kwenta. Tinuwid ko lang yung mali. Tuloy natin. Dibita daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata. Nakipagdebate sa walang kwenta sa bata daw. Yan. Dito po ay may natawag ang ating Panginoong Jesus Cristo. So, para ba sa inyo, walang kwenta ang pakipagdebate dahil mahirap talaga sagutin? Halimbawa, itong ginamit at binasa mo, di ba nababaon tuloy ang INC sa kanilang doktrina na si Kristo hindi Diyos? Ikaw mismo nagbasa nito. Kristo na Ama. Okay? Dahil sa Bible daw, may mabasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay Ama. May kinikilalang Ama. Kaya kung may kinikilala siyang Ama, yun po ba ang batayan na hindi na siya Diyos? Panoorin, pakinggan ang kanyang binasa. Talata, ayan.
Asa na ba yun? Ito po ano? Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. There is only one God. Okay? There is only one God. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Yes. Again, hindi po sa akin galing to ha, binabasa ko lamang po, galing din po ito dun sa Sa channel ko. Kaya may sagot ako. Bakit ang karugtong diyan ay iniwasan mo? Pagkatapos, sasagutin mong walang kwenta. Hindi lang yan. Itong isang Bible, hanapin natin ha, isang Bible na binasa niya dito mga kapatid. Ito. pakita sa Diyos Ama, kahit Sandali. Yung unang Juan 1:18. noong Diyos. Siya yung way. Di po ba? May isa pa dito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya ito galing. Juan 1:28 ang salita. Yan. Nasa harap mo na yan. Sabi ko, hindi yan Juan 1:28. Juan 1:18 yan. Pagkatapos sasabihin mo, walang kwenta. Itinuwid ko lang yung mali. Mali na naman. Nasa harap mo na yan. Juan 1:18. Hindi yan Juan 1:28. Salita ng buhay, okay? Salita ng buhay. Anong mabasa? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama, kahit Wala pa nakakita sa Diyos Ama kailan. kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa Sino ang nagpakilala sa Kanya? atin ng Diyos Anak. Ng Diyos Anak. Yung binasa mo, taliwas yon sa nakasulat sa Pasugo Magazine na walang at sa iba pang mga pahayag ng mga ministro, walang mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Ang mabasa sa Biblia ay anak ng Diyos. Itinuturo yan ng mga ministro ninyo. Pero binasa mo. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya ito galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kaya kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. See? Malinaw yung binasa mo. Kaya kung ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, at kung ang pananampalataya ninyo batay sa mabasa sa Biblia, ano ang ating Panginoon Jesucristo diyan? Hindi Diyos. Tuloy natin. Kaya sabi niya, ayaw na, nawala na umano ang kanyang respeto sa akin dahil pinuulit-ulit ko daw umano sa pagparinig. Yun po yung tinatawag na anak na ng Diyos. Sino Anak ng Diyos. So, wala tayong totoo diyan. Pero sa binasa niya, Diyos Anak. At yung Diyos Anak, tinatawag na anak ng Diyos. Di ba ba? yun ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, yan po ay paniniwala lang po sa amin. So paniniwala ba ninyo na Diyos Anak ang ating Panginoon Jesucristo? Dapat, sabi mo, makipagsagutan ka sa akin. Iyon ang sinabi mo. Ayaw na niya di akong sagutin dahil walang kwenta daw ako. Ang tanong, paniniwala ba yan ng INC na si Kristo ay Diyos Anak? Tuloy pa natin. Loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na tinuro sa amin. Okay? At makipag-argumento tayo sa tamang paraan. So yan, makipag-argumento daw sa tamang paraan. Kuwari ay sinabi ng ka-argumento mo na Iglesia ni Cristo. Ito ang paniniwala namin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Humanap ka ngayon, ang tamang pakikipagdebate, humanap ka na nakasulat sa Bible na itong talata na to ay nagsasabi na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya tao. Mali. Dahil ang aral ng Simbahang Katoliko, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Meron pang isang Bible na ginamit dito mga kapatid. Sandali, napin natin yon. Sinasabi dito, Jesus is the only one who can bring us to God. The only one who can bring us to God. Di ba? Siya po ang mag-descend sa atin sa Panginoong Diyos. Siya yung way. Di po ba? May isa pa dito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya ito galing. Juan 1, Sandali. Hanapin natin yung paggamit niya sa isa pang Bible. Na
Ito. Ito ba? Juan 1, 21. So, sandali. Hanapin natin yung isa. May ginamit pa siyang isang Bible. Yung dynamic. Ito. Ito pala. Ginamit niya. Sa Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible, mismo sa Bible po ng Catholic. Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata. No? Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoong Jesucristo na Ama. So, may tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na Ama. Kung may tinatawag ba siya na Ama, di na siya Diyos. Batay sa binasa niya. Yung binasa niya mismo na Bible, yun ang nagbuking sa kanilang aral. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asan na ba yun? Ito po. Sandali. Pakinggan natin yung pagbasa niya sa Bible. Kaya ulitin ko po Jesus said, when you have... Sandali. Ito na bahagi. Dynamic Bible po ito. Dynamic Bible. Ginagamit yan ng mga ministro ni Manalo. Itong Bible na ito. Bakit? Dahil may mabasa kasing Church of Christ sa unang Korinto 5, 12, 13 mga kapatid. Di ba? Bawat doktrina nila may katumbas na Biblia. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal. Makinig kayo sa binasa niya. Ha? Sa Dynamic Bible mga kapatid, makinig kayo sa binasa niya. Nating kababayan at kaibigan. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Tama. Me, the Son of Man. Anong karugtong? Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do Patay. Binasa niya. You will know that I am God. anything on my own. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Wala tayong tutol diyan. Pero how about yung binasa niya? Tuloy natin. Okay? Inulit pa niya ito. Instead, I only say what my Father. May tinawag po siyang Father. Wala tayong tutol na may tinawag siyang Father. Ang tinututulan natin yung aral nila na si Kristo ay hindi Diyos. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do only things that delight him. Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan man ako sa English, ay sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang Ama. Wala tayong tutol diyan. Pero how about yung binasa mo? Di mo ba? Na nakabatay kayo sa letra por letra? Na, ayan ano? Again, Ulitin pa niya pagbasa. ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that So binasa niya. You will know that I am God. Pagkatapos, sabi niya, iwan ko, maniwala ba kayo? May nag-advise niya daw umano na devoted na Katoliko na wag na daw akong sagutin dahil nagsasayang lang siya. ang sabi ko na lang, spread love and peace. Kasi again, Yun naman talaga. Pero di ibig sabihin na sa ating paglaganap ng pag-ibig, kung talagang tunay na minamahal mo yung mga kapatid natin na natangay dahil sa maling akala sa ibang sikta, dapat talaga na ipangaral natin ang tama. Spread ang pag-ibig. Dahil kung yung iba ay nadala sa siktang tatag lamang ng tao dahil sa maling akala, dapat din bukas ang isipan mo na pakinggan yung ating paliwanag. Wala pa siyang sagot kaugnay sa Bible na ginagamit niya. Pagkatapos sabi niya, walang kwenta. mukha yung ipamuhay o isagawa. Okay? Sandali. Mahaba tong video niya. Gusto niya talaga ubusin yung pagsagot. Bakit pinutol-putol? Punto por punto nga. Hanggang umabot pa siya dito na bakit daw umano pinagbintangan ang INC sa kasong pagpatay kay
gold digger. Wala naman akong sinabi niyan. Ba't umabot ka sa puntong yan? Po namin ay, kung yung ibang tao nga po, di ba, na ipagtatanggol ko. Di ba? What more pa yung kasali ako Huwag kang mag-alala. Balikan natin ito mamaya mga kapatid. Dahil ito daw ang huli niyang video. sa, kumbaga, sangkap ako ng katawan. So, sandali. Asan ba yung... Walang ganang na po sa salita ko bilang isang tao. Okay. Pero pinagpipilitan mo na iglesia ni Crisbo, masasabi pong ito'y kabobohan. Parang tanga lang po, mawalang galang na po sa salita ko bilang isang tao. Paano ko ba masasabi ito na hindi ko may iwasan magsabing parang tanga lang? Di ba? Parang tanga lang. Okay? Not directly. Parang tanga lang. Oh, not directly naman umanong nagsasabi siyang tanga. Parang tanga lang. Oh. Bakit daw umano yung sinabing title vlogger nagmumura? Bakit ikaw lang ba na vlogger ang pinakita ko diyan? Di po ba yung isa pang kasamang INC, anong sabi yon? Yun, grabe yon. Bakit buhay pa kayo? No, hanggang ngayon. At yun din si Sinita, grabe din yon. Hindi naman ikaw lang ang vlogger na pinapakita natin. At sabi ko, tatak na ba ito sa inyo? Tuloy natin. O, di po ba? Tanong ko, gusto mo po ba kaming gawing bobo? Kasi nga po, nakasulat Iglesia ni Cristo. Pero nagkamali lang dun sa may, dapat po ay T, naging V. Oh, wala kang sagot niyan sa sinabi ko, nagkamali, inaamin mong nagkamali. Sino kayon ang nagsasabi ng katotohanan? Yung isang kasama mo nagsabi, hindi totoo, nag-exist ang naturang pasugo. At ang sabi mo naman ay talagang totoo, pero nagkamali lang. Nagkamali si kapatid na Leopardo pa ang sabi mo. Leopoldo ang pangalan ng ministrong nagsulat niyan, hindi Leopardo. Tapos hahanapin mo sa Bible, meron bang sinabi Iglesia ni Crisbo? Yun. Diyan, mga kapatid, ang sagutan, sabi niya, huling pagsasagot. Pero wala pa tayo matapos, Miss Michelle. Patuloy ko yung pagsagot, lalo na sa mga bahagi ng video mo, kaugnay dito. No? Sabi mong pang-content lang ang ginawa ko. Natural na, content talaga ang pagsagot natin. Pero, kaya nyo bang sagutin ang mga ibinato natin? Halimbawa, wala silang sagot sa ipinakita natin na ginamit ng ministro ang aklat na ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Makapagka inako dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan. Okay. Si Santa Maria daw tinatawag na Diyos kang maawain at makapangyarihan, pahina 63. Sasabihin mo ba na walang kwenta dahil mahirap sagutin? Bakit itong aklat na ito na pinakita ninyo na sa hawak ko, umabot sa pahina 63 na kung tingnan natin ang original, eto, pinakita ko sa inyo ang original. Mula sa pahina 1, mula sa pahina 1 hanggang pahina 18. Wala na itong pahina 19. Walang pahina 19. Kayo ang nagsabi na Mr. Tampered, napatunayan na talagang tampered, pero ilan sa inyo na mga INC kahit ministro ay ayaw nilang sagutin. Bakit Sa umabot? aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Makapagka inako dito sa iyo na nagnanasa. Oh, yan. Pahina 63. Pagkatapos, ang sagot nila, walang kwenta. Yung pinakita natin kay Cesar Sineta. Oh. Di ba? Ito. Dinikitan ko raw. Ito. Bueno, bubuksan natin ha. Titingnan natin yung
Apokalipsis 13:18. Oh, wala pang sagot. Kahit mga ministro kaugnay dito. Ang sa kanila, napatunayan lang daw na ako'y tampered. Dito, makita ninyo sino nag-tampered. Tingnan natin kung may dikit. Ha? Ayan. Ito po, Oh. Para bang pinasinungalingan niya, walang dikit. ang lugar na yun. No? Ito po. Ito po. Ayan po yun. Oh, yan. Walang dikit daw. Pero, napaamin rin. Ngunit, ayaw aaminin na siya, kundi, sabi niya, siguro ang gumawa, Defensor Katoliko o si Monsignor Abriol. Ayan po yun. No? Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensyon Katoliko si Mr. Rolly Tesorero. Siguro. Hindi kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon, buhay pa. Hindi talibo. Talibo ko. Oh, yun. Di ba ba? Isang pamimersonal na ginawa pag nahuli. Okay, tuloy natin si Miss Japina. Parang, alam niyo po yun, sorry to say again, parang tanga lang. Di ba? Oh, Parang, yan. Parang tanga lang talaga. Pero patuloy natin ang pagsasagot sa kanila mga kapatid. Huwag kang mag-aalala na sabi niya, bakit bahagi lang ng video sinagot mo? Yung bahagi lang, nahirapan pa sa pagtuwid sa mga kamalian sa ngalan ng INC inaniban mo. Di naman namin, ulitin mga kapatid, di naman namin kinikilala na kalaban kahit pa galit na galit sila at may iba't ibang mga natanggap nating mga messages ugnay sa mga ilang nagagalit, pero pagdasal po natin sila. Pagdasal po natin sila na naway makita nila ang katotohanan. Kaya sabi nila, kung ikaw ay nasa totoo, Mr. Tampered, bakit kailangan ka mag-tampered? Balik natin sa kanila. Kung kayo ang nasa totoo, bakit kailangan ninyong mamiki tulad nito? Pumunta pa talaga ako dito. Nagpakilala talaga ako na ako po yung isang pare. Gusto ko po malaman ang ano dito, kung anong mga aral sa INC. No, so yan talaga pinakita nila. Isang pare daw, pero booking sa balita nila. Elio, sa isinagawang evangelical mission sa iba't ibang lokal sa Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Dating paring Katoliko daw. 14 na taon na Yan, dito na ang booking. Dahil ang ipinakita nila, liminister, hindi dating pare. Huwag kayong magalit. No? Atin lang itinuwid ang mga propagandang ginawa ninyo. Dahil alam nyo naman na ulitin natin yung paulit-ulit din ginamit ni Michelle Japena, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Huwag kang mag-alala, Miss Michelle. Eto tuloy po natin yan. No? Sabi niya, huling bahagi na daw ang pagsagot niya dahil may nag-advise sa kanya na saradong Katoliko, huwag na daw akong sagutin. Nagsasayang lang daw siya ng oras. Bahala na kung yun ang sasabihin ninyo. Basta ayon sa mga santo ng simbahang Katoliko, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at paalala sa mga kapatid nating Katoliko. Then, sa Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Meron bang necessity? Meron bang necessity na idipinsa ang ating pananampalataya? Meron talaga. Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 8081, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Kaya mga kapatid, ating sinagot lamang, ito punto por punto. Maraming salamat po, hanggang sa muli.